High school life. Sabi nila, masaya raw ang high school life. Dito, marami ka raw matututunang mga bagay. The good and the bad things. Pero ang sigurado, masaya. Sa high school life mo rin daw mararanasan kung paano magka-crush at ma-in love. Pero dito mo rin daw mararanasan ang masaktan ng dahil sa batang pag-ibig. Saya at lungkot. They were part of growing up. And as we grow up, they'd be memories. Memories na masarap balik-balikan. The Bad Princess. Isang bully na walang pakialam sa mga lalaki at hindi pa nararanasang ma-in-love. Matatapos na lang bang high school life niya na puno ng pambubuli lang ang memories na mabubuo niya? The Evil Sweetheart. Isang heartthrob na good boy turned into playboy after his first love broke his heart. Makahanap kaya siya ng katapat niya? What if magtagpo ang mga landas nila? Would their high school life be more exciting and memorable? Would they create and share the same happy and sad memories? And what if they fell in love? Would it be tragic? Or it would be something beautiful? Bakla! Tawag niya na sa gay friend niyang si AJ. Nakita niya agad ang kaibigan sa guardhouse ng school nila. Tinext niya kasi ang mga kaibigan niya na papasok na siya ngayong hapon kaya nagpahintay siya. First week of school year ba naman kasi, absent siya. Paano na dengue siya? Tuloy, isang linggo siyang wala. Buti na lang, ayos na siya ngayon. Dapat talaga papasok na siya kaninang umaga eh. Kaya lang, tinanghali siya ng gising. Medyo tamad talaga. Aminado naman siya. Uy bakla, namiss kita kaloka. As usual, nagbeso silang dalawa ni EJ. Si Ethan Jan Menjola ay isa sa mga best friend niya. Oh, nasan sila? Bakit ikaw lang? Tanong niya kay EJ. Naglakad na sila papunta sa quadrangle/court habang magkalink ang tig-isang braso nila. Talagang sa gitna pa sila nagdaan no? Bakit ba? Papansin sila eh. Hello Yana Beb. Bigla na lang sumulpot sa kung saan si Bea at ang mga matatalik niyang kaibigan. Yan, na-miss ka namin. Nakangiting nanulak pa si Julia. Ay, galing ng bad princess namin. Masayang sabi rin ni Yen. Binukulan mo ba yung lamok na kumagat sa'yo? Dagdag biro pa nito. Sina Beatrice Baltazar, Juliana de la Cruz, at Marinjoy Torres na bigla na lang nagsulputan sa likod nila ni EJ out of nowhere. Ang mga ito, ang mga best girlfriends niya. Siyempre, bilong si EJ dahil feeling girl naman yun. Peste yon, hindi nga eh. Di ko mahanap walang name tag. Ganting biro niya kay Yen. Bigla namang nagngiwian ang mga kaibigan niya. Tsaka naman biglang sabay-sabay nagtawanan. Corny mo talaga be. Oo na, ninusuan niya na lang mga ito. Corny nga naman kasi alam niya. Corny kasi talaga. Natatawang ulit pa ni Bea. Oo na nga eh. Kulit ah. Baby ang tawag ng mga kaibigan niya sa kanya. Inaartihan lang ng kung ano nung kagaya ng Bebs, Bebe, Baby. Bukod kasi sa siya ang pinakabata sa kanilang magkakaibigan, binibaby siya ng mga ito dahil isa siyang NBSB. Anong magagawa niya? Sa wala siyang magustuhang lalaki. Tsaka ang bata niya pa kaya, boyfriend sus? Hoy Yana Bebs, mahal kita at namiss kita pero wag mo ang inaagaw sa akin Papa EJ ko. Bigla na lang hinatak ni Kiray si EJ mula sa kanya at ikinatawa niya. Si Crystal Perez o Kiray sa kanila. Mawawala ba naman si Kiray sa mga best friends niya? Si Kiray ang pinakamaliit sa kanila. Cute na cute nga siya rito lalo na't head over heels sa kaibigan lang bakla. Yep, kay EJ. Yak, ano ba Kiray, kadiri mo? Layo agad si EJ kay Kiray, sabay pagpag sa brasong hinawakan ni Kiray. Natawa na lang sila. Lagi namang ganyan yung dalawang yan. Mas maarte pa kasi si EJ
kaysa kay Kiray. Bakla eh. Tara na nga kayo. Ano bang section ko ulit? Tanong niya. Nakalimutan niya na kasi dahil may pagkatamad nga kasi talaga siya sa pag-aaral. Trust tayo yan, sagot ni Julia. Yep, classmate tayong tatlo. Dagdag pa ni Bea. Talaga? Ayos. Tapos kami, for love, kaya nga love. Ginaya pa ni EJ tono ni Chris Aquino. Loko talaga. Trust siya, si Bea at Julia. Tapos love si EJ, Kiray at Yen. Ayos na-divide lang pala silang anim sa dalawang section. Mabuti naman dahil mahirap kung may isang nahiwalay. Baka mapala yung loob sa kanila at makahanap ng bagong kaibigan. O tara na, akyat na tayo. Aya niyan sa kanila. Naglakad na silang pare-pareho sa gitna ng quadrangle. All eyes sa kanila. They didn't care dahil simula ng third year na naging magkakaklase sila at umpisa silang nagkasama-sama, marami na talagang mga mata ang nakamatsyag sa kanila. In short, sikat sila. Sa ganda ba naman ng mga kaibigan niya? Agaw pansin talaga. Aray! Bigla na lang siyang napasigaw ng isang matigas na bagay ang tumama sa likod ng ulo niya. Parang naalog ang utak niya sa lakas ng impact na tumama sa kanya. Mahilo-hilo pa siya. Galit na nilingon niyang lalaking nagbabasketball na sigurado siyang pinanggalingan ng bolang tumama sa ulo niya. Tuwing tanghali kasi pagkatapos mag-lunch, madalas na talagang may naglalaro mga kalalakihan sa quadrangle dahil half-court nga yun. Nanlilisik ang mga matang binalingan niyang mga lalaki. Sila Jake, Neil, Diego at ang iba pang mga kalaro nito. Kilala niyang tatlo higit sa iba. Paano? Love life lang naman yung mga yan ng mga kaibigan niyang kinikilig ng mga puwet ngayon. Yan, relax lang. Bulong sa kanya ni Yen. Wow, relax? Gusto mong itry kung gaano kasakit Taeng sakit kaya. Reklamo niya kay Yen. Sino bang siraulong nagbato nun ha? Baling niya ulit sa mga lalaki. Chill, Yana. Hindi naman sinasadya ni TJ Sabi ni Neil sa kanya. Si Neil Kenneth na naka-emyo ng kaibigang si Yen. Hindi niya nga maintindihan May pa-emyo-emyo pang nalalaman. Manong mag-boyfriend-girlfriend na lang. Ganon din naman yun Daming arte. Pero ano nga bang alam niya sa pagbo-boyfriend? Wala naman. May isang lalaking lumapit sa kanila na may hawak na bola. Ito sigurong tinutukoy ni Neil na TJ ang pangalan na nakatama sa kanya ng bola at siyang pumulot din nun. New face, kaya hindi niya namumukhaan. Malamang transferee o di kaya naman ibang year level. Ha? Pero wala siyang pakialam. Nabubwisit siya dahil tinamaan ng ulo niya. Really, nasaktan siya. Binalingan niyang lalaking tila walang pakialam sa nangyayari. Hoy, ikaw. Sa susunod, linaw-linawan mo yung mga mata mo. Yana? Naputo lang sinasabi niya nang pag-angat ng tingin ng lalaki sa kanya, tinawag agad nito ang pangalan niya. Yana. At bigla na lang nanlaki ang mga mata niya nang bigla ay yakapin siya ng lalaking hindi naman niya kilala. What the? Manyak! Yana! Ikaw nga! Usal ng lalaking habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Hindi niya maintindihan. Obvious na kilala siya nito pero paanong hindi man lang maalalang nagkita na sila nito? Trinay niyang itulak ang lalaki pero matigas ang loko. OMG! She's hugging the evil sweetheart. Bagay ba sila? The bad princess and the evil sweetheart? No, a big no. Kami kaya ni TJ ang bagay. Kilabutan ka Mas bagay kami. Ilan lang ang mga yan sa mga naririnig niyang bulong-bulungan ng mga babaeng nakakasaksi at malapit sa kanila. At tama bang narinig niya? Evil sweetheart? She bet the guy was a playboy. At nako, narinig na naman niyang bansag sa kanya.
Bakit ba ang hilig magbigay ng bansag ng mga kabatch niya? Siya, bad princess. Tapos ito namang lalaki na to. Come to think of it, para mga bata eh. Palibhasa, pasimuno sa mga bansag sa kanyang mga kaibigan niya. This time, malakas na tinulak niya ng lalaki at asar na tiningnan to. Hoy, chancing ka, sino ka ba? Bulyaw niya rito. Hindi mo ako kilala? Parang hindi pa makapaniwalang balik tanong nito. Weh, abat iniinis ata siya ng siraulong to. Ay oo, kilala kita. Oo, tama, kilala nga kita. Sino ka nga ba, di ba? Naiinis na siya. Tanghaling tapat pinapainit ang ulo niya. Nagka-amnesia ka ba? Balik na naman ito sa kanya. Nakadrugs ka ba? Bakit nagbago ka na? Gusto mo bang masaktan ng as in ngayon na? Bully alert, bisit. Naaasar na kasi talaga siya. Babatukan niya na talaga tong lalaking to. Konti na lang. Akala ba nito hindi niya tututuhanin? Kung ano-anong pinagsasabing hindi naman niya maintindihan. Nakadrugs ata si kuya eh. Wait dude, kilala mo si Yana? Singit ni Jake. Oo nga TJ, close ba kayo? Dagdag ba ni Diego? Oo, diretsong sagot naman ng TJ. Paano? Ang kanina pang tanong sa isip niya. Oh, sige nga, anong apelyido ni Yan Yan? Hamon ni Kiray nito. Tignan lang niya kung masagot nito yun. Santana, kampanting sagot nito. What the? Lahat sila nagulat. Lalo naman siya. Paanong alam nito ang apelyido niya? O sige, ilang taon na siya? Si Julia naman ang humamon ngayon. 16. Tama na naman. 16 na nga siya at tama rin. Helen Ariana Santana ang buong pangalan niya. Kailan ang birthday niya? Bea followed. October 2. Pati birthday niya? Napatingin siyang bigla sa barkada niya. Ano? Suko na mga to? Wala nang sumunod na nagtanong eh. Be, kilala ka nga. Bulong niyan sa kanya. Girl lalo, baka nga nagka-amnesia you. Bulong din ni EJ sa kanya. What? Nakadrugs bang mga to? Amnesia. Pero, paano nalaman ng lalaking nagngangalang TJ ang mga personal na impormasyon niya? Was he her stalker? Right. Malamang na stalker niya nga to. But that didn't make any sense. Ang gwapong stalker naman ito. Sa bagay, sa panahon ngayon mapanlin lang na talagang itsura. Pero isa pa pala, sa campus lang nila siya kilala. Sa campus lang nila siya sikat dahil sa pagiging mataray niya. Teka, teka nga, sino ka ba talaga ha? Asar na tanong niya sa lalaki. The guy leaned forward and leveled his face to hers. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pero hindi siya kumilos, ni hindi siya umurong kahit na-intimidate siya sa lapit ng mukha nito. Lokong to, kalaban nito uurungan niya to? We, hindi mo talaga ako nakikilala? Pakiramdam niya ba may kung anong kakaiba sa tonong ginamit nito? What the hell was happening? Nadidistract siya. Ang mga mata nito na pagkaraang kilatisin ng mukha niya'y matagal na tinitigan siya sa mga mata. Those brown eyes. Sinampal? No, hindi naman sa sinampal. Basta isinakto niya ang palad sa kaliwang pisngi nito para ilayo ang mukha nito sa kanya. Sira ulo, anong karapatan nitong lituhin siya? Okay ka rin no? Anli ka? Magtatanong ba ako kung kilala kita? Dumiretso ng tayo ang lalaki, pero bigla na lang nag-lean forward ulit kagaya ng kanina. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya sa biglaang ginawa nito at pinanlaki ng mga mata niya ang mga salitang ibinulong nito sa tenga niya. Hindi siya makapagsalita. Seryoso. Natameme siya bigla. Naguguluhan talaga siya.
He looked at her eyes again, and did her heart just skip a bit when the guy in front of her smirked. What the hell? Pinoprovoke pa ba siya nito? Pinagloloko ata siya nito eh. Look, ang lapit nila. Oo nga, shucks. Lagot siya kay Lexi niyan. Ha? Sana nga. May paman-hater pang nalalaman niyang si Yana. Kita nyo, malandi naman pala. Ang matatabil na dila ng mga ususera ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nagpintig ang mga tenga niya sa sinabi ng mga ito. Ha? Siya? Malandi? Huh. Asar na saglit na binalingan niya ang mga ususerang palaka at pinagraratrat niya ng mura sa isip niya. Hindi ba nakita ng mga to na ang pangit ng lalaking to ang lumapit sa kanya? Asar na binalingan niya ulit ang lalaki. She looked at him in disbelief. Hindi talaga kapanipaniwala ang ibinulong nito sa kanya. Malapad nang nginitian siya nito at sa inis niya, kinindatan pa siya. Automatic na napairap siya kasabay ng pag-ismid. Sinasabi na nga ba, he was just hitting on her. The nerve. Bigla niya na lang tong sinipa ng malakas sa kaliwang binti at malakas na tinulak sa dibdib. Natural lang na umaray ang loko. Combo kaya yung ginawa niya. Hindi na niya nilingon maski ang mga kaibigan niya at agad na kumaripas ng takbo papunta sa building nila. Hindi niya lang kasi maintindihan. Sigurado siyang hindi niya kilala ang lalaking yun. Pero bakit kilala siya nito? Bakit? No, hindi naman yun totoo. Imposible. Pero bakit niya nasabi yun? Nagka-amnesia nga ba ako? Pero bakit ganun? Samot-saring tanong ang pumasok sa isip niya. At nahinto lang yun nang mag-echo sa isip niya ang ibinulong ni TJ sa kanya. Girlfriend kaya kita?